Nagpahayag ng pagkabahala at pagkabigla ang ilang mga eksperto. Ito ay matapos umanong abandonahin ng tatlong carrier strike group ng Amerika ang Indo-Pacific region sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at pinahusay na aktibidad ng militar ng mga puwersang Chino sa West Philippine Sea. So kasabay ng pagiging agresibo ng China ay umalis sa Indo-Pacific ang tatlong carrier strike group daw ng Amerika. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga eksperto na maaaring tumindi pa ang mga aktibidad, pananakot o panghaharas ng China sa mga inaangkin nitong mga isla sa East at West Philippine Sea. Ito ay matapos Pero mo pati East Philippine Sea inaangkin nila. Umanong abandonahin ng Amerika ang Indo-Pacific region. Unang umalis sa Indo-Pacific ang aircraft carrier ng Amerika na USS Theodore Roosevelt patungo sa Middle East, dala ang ilang mga guided missile destroyer sa grupo nito dahil sa lumalalang gyera sa pagitan ng Israel laban sa mga militanteng grupo. So hindi sila umalis dito dahil wala na silang pakialam. Umalis sila rito para tugunan naman yung pagtulong nila sa iba nilang kaalyadong bansa, alright? At ilang araw lang ang nakalipas ay nilisan din ng aircraft carrier na Abraham Lincoln na kargado ng mga F-35 fighter jets ang Indo-Pacific region at mabilis ding naglayag patungo rin sa Middle East matapos magbanta ang Iran na aatakihin nito ang Israel. Ang aircraft So doon kasi mga tol mas urgent di ba? Doon kasi may nangyayari na mismo. Dito wala namang nangyayari, nakabantay lang sila rito. Well, di naman sila nagpapabaya. Actually, nandirito nga sila ngayon. Dirito lang sila nung nakaraan, di ba? So, ito'y tawag din ng suporta, pagsuporta nila doon sa ibang mga bansa na kapanalig din nila. Pero yun nga dahil nga sa pag-alis nila mga tol, nagkatutuwa ngayon ng China. Kaya eto, mas agresibo sila, di ba? Aircraft carrier naman na USS Ronald Reagan na nakaistasyon sa Japan ay umalis din pabalik ng Amerika habang ang aircraft carrier na USS Carl Vinson ay nasa kasalukuyang maintenance period. Mula nang umalis ang mga dambuhalang barko ng Amerika ay dito na biglang mas naging agresibo ang China kung saan nag-deploy din ito ng aircraft carrier na Shandong na naglalayag mula sa East at South China Sea at ang mga PLA Navy warship ay mas lalong lumapit sa mga bahura sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. So kung ganito nga ang napapansin natin, madaling salita mga tol, talagang takot na takot talaga ang China sa presensya ng Amerika, 'di ba? Takot na takot talaga sila sa presensya ng Amerika. At yun din ang dahilan kung bakit todo alma sila every time na may ipinapadalang tulong ang Amerika rito, every time na nagde-deploy ang Amerika dito, every time na nagkakaroon tayo ng exercises, umaalma sila mga tol. Dahil nga talagang nangingilabot sila sa presensya ng Amerika. Biruin mo etong Amerika tumugon. Wala tayong dapat ipagtampo. Amerika, iniwan nyo kami. Hindi Kasi magtatampo naman yung ibang mga bansang kapanalig nila pag sinabi ng Amerika, hindi man lang kayo dumating, kailangan namin ng tulong nyo, di ba? Well, hindi naman natin sinasabing na lahat tayo nakakapit sa Amerika, mga tola. Pero bilang isang bansa, di ba? Alam naman natin yung kapabilidad natin, alam naman natin yung puwersa natin Kailangan talaga natin ng Big Brother para protectionan tayo. Kumbaga rito sa mundong to, tayo mga nasa elementary pa lang. Etong mga to, nasa college, college na yung mga yan. Diba? Etong mga to, talaga mga Big Brother na yan. Kailangan natin ng presensya nila para hindi tayo mabulas. Pero eto nga, nung pag-alis nila mga tol, para tugunan din nila yung pangangailangan o yung tawag ng responde para sa ibang bansa mga tol, Eto, natutuwa mga tol yung isang bulas na bansa. Dahil ayan na, wala kayong protection ngayon, nagsialisan sila. Heto kami ngayon. Ayan sunod-sunod mga tol, binangga, hinarang, binangga ulit, hinarang, winater cannon mga tol, sunod-sunod. Diba? Ngayon pinalilibutan ng Teresa Magbanwa kaya ang PCG hirap na hirap magsagawa ng resupply mission. At nitong nakaraang resupply mission nga natin mga tol dahil pinalibutan tayo ng 20 o higit pa na mga barko ng China, bigo. Nasa critical na
ang supply ng mga sundalo do'n o mga tripulante do'n sa BRP Teresa Magbanua, magugutom yung mga 'yon. Kaya talagang kailangan na nilang umisip ng paraan kung papaano nila mase-supplyan 'yun, 'di ba? Sa buwan ng August ay naging sunod-sunod na ang mga insidente sa West Philippine Sea. Sinamantala nila tara, ano na natin 'to, samantalahin natin ang pagkakataon habang walang bantay. Samantalahin natin ang pagkakataon baka makuha natin talagang mapasuko na 'tong Pilipinas, makukulit 'tong mga 'to, 'Di ba, sindakin natin ng todo. Isa na dito ang pagpapaputok ng China ng flares sa isang eroplano ng Philippine Navy. Mababang paglipad ng helicopter sa mga tauhan ng BFAR at media sa Sandy Cay. Pangalawa na yan. Inikutan ng 5 speedboat ng China ang Pangatlo. BRP Teresa Magbanua sa Escoda. Nagpaputok ang China ng flare sa eroplano ng BFAR sa Subi Reef. Pangapat. Pagbangga ng mga barko ng China sa 2 barko ng Philippine Coast Guard. Panglima. Pagbangga at pag-water cannon ng China sa isang barko ng BFAR. Panganim. At pagharang ng China sa resupply mission ng Pangpito. Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanua. Aba, sobra, 'di ba? Pampito mga tol, 7 times silang gumawa ng hindi maganda sa atin ngayong buwan na 'to mga tol. Aba, namihasa. Ang kawalan ng aircraft carrier mula sa US-7 Fleet na nangangasiwa sa mga operasyon sa Indo-Pacific region ay nakakuha ng atensyon sa mga nagmamasid militar na may ilang nagpahayag ng pag-aalala at pagkabigla dahil ang mga aircraft carrier ay may mahalagang papel sa patakarang panlabas at projection ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Ikinalungkot ng mga tagamasid ng militar ang kawalan ng aircraft carrier mula sa rehiyon sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at pinahusay na aktibidad ng militar ng puwersang Chino sa West Philippine Sea. So ganun talaga kahina ang Pilipinas mga tol? Kapag nawala yung Big Brother, wala, hindi natin kaya, ganun ba yun? Ako naman, di naman ako nawawala ng tiwala at kumpiyansa na sa ating mga kasundaluhan. Mga tol, matitibay ang mga yan, matitindi ang mga yan. Kailangan lang talaga nila ng kagamitan. Kailangan lang talaga nila ng mga assets, 'di ba? Wala sila noon kulang, 'di ba? Hindi nga natin kayang mag-deploy ng napakaraming barko dito kasi iilan lang naman ang meron tayo Unlike sa China, kaya nila magpadala ng 200, 300 na barko, 'di ba? Dami. Kapansin-pansin din na pinaigting ng China ang mga aktibidad ng hukbong dagat nito sa mga pinagtatalunang teritoryo kung saan hirap nang makapag-resupply ang Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanua na ngayon ay critical na ang supply. Pero ngayon mga tol, diba sinasabi nila critical na ang supply, mga tol. Sa palagay ko ito lang naman mga tol sa akin Yung sinasabi nilang critical ang supply, medyo hina-hype lang din nila yan, no? Para talagang mag-init ang dugo natin mga tol dito sa ginagawa ng China. Kasi kung critical na ang supply niyan mga tol at talagang maaaring maubos yan, hindi na tayo pwedeng magpakampante ng ganyan. 'Di ba? Kumbaga, magkakaroon tayo ng desperate move. Kasi mga tol, sa mga panahon ng pagiging desperado, yung imposible nagagawa nating posible minsan 'Di ba? Yung mga akala natin di natin kaya, nagiging biglang akala natin Yung mga bagay na ayaw nating gawin, nagiging biglang yun ang ginagawa natin 'di ba? Yan ang yun ang nature ng tao mga tol. Kaya pag sinabi nilang nasa critical na ang lagay ng supply ng mga tripulante dito sa BRP Teresa Magbanua, hindi na tayo pwedeng mag-isip pa kung ano strategy. Napakasimple lang 'di ba? Kung talagang mabilisan lang para makakain lang sila mga tol o kaya madagdagan lang yung supply nila, may makain pa sila sa loob ng 1 week, di magpalipad sila ng helicopter at maglalapag diyan ng supply nila, 'di ba? May helipad naman yung may helipad naman yung BRP Teresa Magbanua Natatakot ba sila na baka pabagsakin ng China yung helicopter nila, 'di ba? Pag ginawa ng China yon mga tol, di parang sinabi ng China, gera na tayo. Tapos na yan, gera na tayo, di ba? Which is alam nating hindi gagawin ng China. Kasi kung gagawin talaga nila yan, gusto nila ng gera, matagal na mga tol na may napalubog na silang mga barko natin. Matagal na nilang ginawa yun. Sunod-sunod na nga nila tayo binabangga. Actually, kayang-kaya nga nila talagang palubugin mga barko natin kung gugustuhin nila. Kaso nandoon sila sa controlled measure
Kontrolado nila yung mga ginagawa nila, 'di ba? So tayo mga tol, tinitignan natin, critical level na pala, critical na pala yung supply, bakit 'di pa kayo nagsu-supply, 'di ba? Kailan nangyari yung pagsu-supply nila na nabigo? Parang 2 days ago na ata o 3 days ago, 'di ba? So 3 araw nakakain na, nabawasan na ng pang 3 araw yung supply do'n sa BRP Teresa Magbanwa. Kailangan na nilang mag-supply agad, 'di ba? Tuloy natin. Ang kakulangan ng mga aircraft carrier na pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa presensya ng militar sa malalayong karagatan sa Indo-Pacific ay kasabay ng pagtaas ng mga aksyong militar ng China. Ngunit sa huli ay inanunsyo ng Amerika na hindi nito pababayaan ang Pilipinas at naantala lamang umano ang pag-deploy ng puwersa nito sa rehiyon kung saan ipapadala ng Amerika ang Nimitz-class USS George Washington na isa ring nuclear-powered aircraft carrier. Nagkaroon lamang umano ng pagkaantala dahil sa paglilipat ng mga tauhan nito at mga fighter jets na dadalhin sa rehiyon. Huwag kayong kabahan masyado, kayo naman darating pa rin si Big Brother. Samantala, ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro ay kinakailangang gumawa ng paraan ang Pilipinas para maharang ang armadong pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Tama. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I've focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that does not happen. Pero bago natin i-deter o harangin o wag nating pahintulutan yung tinatawag nilang armed attack, wag muna natin sanang pahintulutan yung ginagawa sa atin ng China na pagbangga, pag-water cannon, mga tol. Kasi ito mga tol, dali natin sa small scale. Mag-focus tayo na wag tayong saktan o wag tayong suntukin, wag tayong sipain, wag tayong bugbugin ng bully. Yan ang kailangan nating iwasan. Pero every time na dumadaan ka, hindi mo kayang pigilan batok-batukan ka, 'di ba? Hindi mo maiwasang kaltukan ka, kutusan ka, 'di ba? Pagtrepan ka. 'Yun ang ginagawa nila. Kapag hindi natin kayang pigilan yung ginagawa ng China na pag-water cannon, pagbangga, pagharang sa atin, paano kaya natin pipigilan mga tol kung gusto nila tayo i-armed attack, 'di ba? Makikipagtakutan tayo sa kanila, 'di ba? Tayo sinasabihan nila tayo na hindi sila nangingiwing gumamit ng puwersa kung kinakailangan, 'di ba? Hindi sila magdadalawang isip na gamitan tayo ng puwersa kung kinakailangan. Para lang talaga maitaguyod nila yung claim nila kahit walang basehan, 'di ba? Tayo naman, sinasabi natin palagi sa media, sinasabi natin palagi na kaya natin protektahan ng Pilipinas, 'di ba? Ayaw lang nating gantihan ang China dahil hindi natin gawain 'yan, 'di ba? O sige, wag nating gantihan, no? Sakyan natin sila, wag nating gantihan. Pero depensahan, sana makita natin. Depensahan mga tol. Kasi halimbawa, nagkakaroon tayo ng resupply mission natin, binangga tayo, 'di ba? Wala tayong depensa. Ang lagi naririnig natin, ang mahalaga na gawa natin yung misyon. Hindi natin sila pinansin, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ganun tayo katapang, ganun tayo ka-brave. Anyway, bahala kayo magkomento dyan, tuloy natin to. Ito ni Teodoro matapos habulin ng 8 barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong linggo malapit sa Escoda Shoal at 5 beses na binangga, ginamitan ng water cannon at tinangkang sirain ang navigational equipment ng barko ng Pilipinas. Dito pa lang paano natin tong mapipigilan? Paano natin poprotektahan ang sarili natin mga tol? Pag gustong sirain ng China yung navigation equipment natin, pag gustong sirain ng China yung barko natin, nagagawa nila mga tol. 'Di ba? Winawater cannon tayo. Kasi mga tol, tapak sa atin 'yan. Biruin mo sa sarili nating bakuran, ginaganyan tayo. Tapak sa atin 'yan. Iba. Approaching to 1555. Diba? Kung nakakaintindi lang sana tong mga to Oy China, tigas na mukha nyo. Amin to 'Diba? Ayon sa UNCLOS, ayon sa international law, ayon sa Court of Arbitration, 'di ba? Kayo ang illegal dito nung ginagawa nyo. Wala hindi rin naman papansinin ng China diyan dahil makapal ang mukha nila.
yung isang cutter natin, makababanggay na naman tayo. Kapit-kapit yung monitor lang. Infinity. Makababanggay tayo na yung cutter na isa. Sinabi rin ni Teodoro na panahon na para palawakin ang pagkakaintindi sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas Yan, at agree huwag ako nang dyan. hintaying may umatake sa mga barko ng Pilipinas bago ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Yan, agree ako gets dyan. fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning MDT. adversary. Armed attack is defined diplomatically, not legally, by either equal sovereign partner within the alliance. And Article 3 of the treaty calls for consultations. Sinabi naman ng Amerika na handa silang samahan ang Pilipinas sa resupply mission at nakahanda rin sila sakaling ma-invoke ng China ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Certainly within the context of consultations, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty. Samahan na, di ba? Samahan na. Pero syempre, kailangan pa rin gawin natin yung makakaya natin. Hindi pa nga natin nagagawa lahat ng option eh. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga to na ating napanood? Pwede ka magbigay ng komentaryo. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin, opinion, reaksyon, bahala ka. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.